Maligayang pagbati sa inyo ng isang napakagandang araw, mga minamahal na mag-aaral. Heto akong muli, si Ginoong RJ Veras, ang makakasama ninyo sa araw na ito para sa isa na namang bagong aralin na ating tatalakayin ngayon. Handa na bang matuto? Kung oo ang kasagutan, tara na't magsimula na at ating tuklasin ang nakatagong hiwaga ng asignaturang Filipino. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang nakalipas na aralin. Tungkol saan ang nakalipas na aralin? Tama! Ito ay tungkol sa alamat. At ano ang alamat? Mahusay! Isang akdang pampanitikan na nagsasalaysay sa pinagmulan ng mga bagay-bagay o anumang katawagan. Ano ang pamagat ng akdang ating tinalakay? Tumpa! Ito ay ang alamat ng bundok Kanlaon. Ayon sa akda, paano raw nagkaroon ng bundok Kanlaon? Magaling! Ang lugar na pinaglibingan ng pangunahing tauhan na sina Kang at Laon ay unti-unting tumaas at sa paglipas ng panahon, tinawag itong Kanlaon. Napakahusay! Nagpapakita lamang na naiintindihan mo ang ating nakalipas na aralin. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Tama! Larawan ito ng bahay at gusali. Ngayon, subukang paghambingin. Magaling! Masasabi nating mas malaki ang gusali kaysa sa bahay. Isa pang larawan? Ano ang inyong nakikita? Tama! Ito ay larawan ng ilog at dagat. Subukang paghambingin. Magaling! Mas malawak ang dagat kaysa sa ilog. Meron pa? Tama! Parehong malinis ang tubig mula sa dagat at ng ilog. At kung bakit ko naitanong ang tungkol dito, dahil sa ito ay may kaugnayan sa ating bagong aralin. Ang ating aralin ay tungkol sa mga pahayag sa paghahambing. Makinig ng mabuti at ating talakayin. Mga pahayag sa paghahambing. Tinatawag na pang-uring pahambing ang pang-uring naglalarawan o nagbibigay katangian sa dalawang tao, bagay, lugar o pangyayari. May mga pahayag na ginagamit sa paghahambing gaya ng sumusunod. Hambingang magkatulad. Ang dalawang tao, bagay, lunan o pangyayaring pinaghahambing ay magkatulad o pareho. Naipapakita ito sa pamamagitan ng paggamit ng una, salitang kapwa at pareho. Halimbawa, kapwa maganda, parehong matalino. Paggamit ng ka, na nangangahulugan ng kaisa o katulad. Halimbawa, kamukha ko siya. Pangatlo, mga panlaping sing, kasing, magsing, magkasing, at gangga. Mga halimbawa, singhusay, kasing ganda, magsintaas, magkasing yaman, gamunggo. Ang sing, sin o sim, gaya rin ng ka. Nagagamit ito sa lahat ng uri ng pagtutulad.
Halimbawa, sinlaki ng punong yan ang gusto kong akyatin balang araw. Kasing, kasin o kasim. Ang paggamit at kahulugan ay katulad din ng sing o sim o sin. Halimbawa, kasing ganda ni Mirna ang nanay niya. Magsing, magkasin, magkasim. O magkasing, magkasim, magkasin. Halimbawa, magkasing tangkad sina Jay at Joy. Ka o gangga, nangangahulugan ng gaya, tulad, para at paris. Halimbawa, gamunggo ang pawis niya dahil sobrang takot. Magka, nangangahulugan din ng kaisahan at pagkakatulad. Halimbawa, magkapangkat tayo sa gawain bukas. Hambingang di magkatulad. Ang dalawang tao, bagay, lunan o pangyayaring pinaghahambing ay di magkatulad, di pareho o di patas. Ang hambingang di magkatulad ay maaaring palamang o pasahol. Hambingang palamang. Malaki, mataas ang uri o nakahihigit ang itinutulad sa pinagtutularan. Mahigit na katangian ang nihahambing sa pinaghahambingan. Nakikilala ito sa pamamagitan ng mga halimbawa. Lalo, ang diwa ng paghahambingan ay magiging kalamangan at di kasahulan kung ang sinasamahang pang-uri ay nagpapahayag ng kalakhan, kataasan, kalabisan o kahigitan. Katuwang nito ang kaysa o kaysa sa kay. Halimbawa, lalong mahaba ang gabi kaysa araw kung Disyembre. Higit o mas. Kaysa, kaysa sa, kaysa. Sa sarili ay nagsasaad ng kalamangan kung ginagamit ito sa paghahambing. Halimbawa, higit na matapang siya kaysa sa akin. Labis. Tulad din ng higit o mas. Halimbawa, labis na masipag ang ina kaysa anak. Dihamak. Kung ginagamit ay karaniwang isinusunod sa pang-uri. Halimbawa, malupit na dihamak ang Hapon kaysa Kastila. Mga iba pang halimbawa. Matalino kaysa. Mas listo kaysa. Malaki-laki kaysa. Hambingang pasahol. Maliit. Alangan, mababa ang uri ng inihahambing sa pinaghahambingan. Naipakikita ito sa pamamagitan ng paggamit ng sumusunod. Di gasino, di gaano, di totoo, di lubha at alinman sa mga katuwang na ito, gaya, tulad, paris, para. Lalo. Nangangahulugan ng pagdaragdag o pagpapahigit sa kulang na katangian. Sinusundan ito ng katuwang na pahambing na kaysa kay kung ngalan ng tao ang pinaghahambingan o kaysa sa kung ngalan ng bagay o pangyayari. Halimbawa, lalong maliit ang ina kaysa anak. Di gasino, tulad ni. Ginagamit sa paghahambing ng uri o katangian ng tao. Sinusundan ito ng mga katagang naghahambing kabilang ng gaya, tulad, para o paris na sinusundan ng panandang ni. Halimbawa, di kasinong naglakbay si Kuri tulad ni FBR. Di gaano, tulad ng. Tulad din ng di gasino, subalit sa mga hambingang bagay lamang ginagamit. Halimbawa, di gaanong masarap ang puto tulad ng cake.
di totoo o di lubha, nangangahulugan ng pagtawad o pagbabawas sa karaniwang uri. Nagagamit itong pamalit sa di gasino o di gaano. Halimbawa, ang mag-aaral ay di totoong mahirap paris ng magturo. Mga iba pang halimbawa, di gaanong malaki gaya, di lubhang palakibo tulad, di totoong tanyag paris, di gasinong makisig gaya. At iyan na nga ang tungkol sa mga pahayag sa paghahambing. At para malaman kung naintindihan ba ang aralin, narito ang unang pagsanay. Ibigay ang pahayag na naghahambing at pagkatapos suriin kung anong uri ito ng pahayag na naghahambing. Katulad ng palay, naging mainam na hanap buhay ang pagtatanim ng mangga sa Guimaras. Kung ang pinili mong salita ay katulad at ang sagot mo ay hambingang magkatulad, tama ang iyong sagot. Sariwa ang simoy ng hangin sa bukid, di tulad ng hangin sa lungsod. Kung ang pinili mong salita ay di tulad at ang naging sagot mo ay hambingang di magkatulad, tama ang iyong sagot. Ang mangga sa aming lugar ay higit na matamis kaysa sa Iloilo. Kung ang pinili mong salita ay higit na matamis kaysa at ang sagot mo ay hambingang di magkatulad, magaling! Mabuting dihamak sa kalusugan ang karne ng baka kaysa sa karne ng kalabaw. Kung ang pinili mo ay mabuting dihamak at naging sagot mo ay hambingang di magkatulad, tumpak! Kasinsipag ng magsasaka ang mga manggagawa. Kung ang pinili mong salita ay kasinsipag at ang naging sagot mo ay hambingang magkatulad, tumpak na tumpak. Di gaanong mainam sa kalusugan ang pagpupuyat. Kung ang pinili mo ay di gaanong mainam at ang naging sagot mo ay hambingang di magkatulad, tama! Mas mainam ang pagiging maagap kaysa sa pagkikipag-unahan. Kung ang pinili mo ay mas mainam at naging sagot mo ay hambingang di magkatulad, tama! Dihamak na matamis ang manggang galing sa Guimaras kaysa sa ibang lugar sa Pilipinas. Kung ang pinili mo ay dihamak na matamis at naging sagot mo ay hambingang di magkatulad, tama! Mas malayo ang Negros Oriental kaysa sa Antique. Kung ang pinili mo ay mas malayo at ang naging sagot mo ay hambingang di magkatulad, tumpak! Kasing kinis ng mansanas ang bunga ng manggang Guimaras. Kung ang pinili mo ay ang salitang kasing kinis at ang naging sagot mo ay hambingang magkatulad, tama!
Binabati kita sa ipinamalas mong husay at galing, palakpakan ng ating sarili, dahil maayos nating naisakatuparan ang mga naihandang gawain sa araling ito. Tandaan, higit na magiging mainam ang pagsuri ng isang bagay kung mayroon itong batayan o pamantayan. At ang pamantayan ang magiging instrumento upang maging sistematiko ang paghahambing sa isang bagay na ginagamitan ng mga pahayag sa paghahambing. At para sa karagdagang gawain, bumuo ng isang talatang naglalarawan tungkol sa buhay noon at buhay ngayong new normal gamit ang pahayag sa paghahambing. Magsilbing gabay ang mga rubrics kung papaano tatayain ang inyong obra. At diyan na nga magtatapos ang ating aralin. At muli, ako si Ginoong RJ at nag-iiwan sa inyo ng mga katagang A, E, I, O, O. A. Ang pag-aaral ay inyong pagbutihin. Kahit ganitong wala pang face-to-face, magtiyaga sa pagsagot ng module. Iwasan muna ang paglalaro ng mga online games. Iwas muna sa online gaming dahil yan ay nagiging sagabal sa inyong pag-aaral. At bilang isang mag-aaral, umaasa ako na susundin ang aking payo nang sa ganon ay matapos mo ang lahat ng inyong gawaing na ibigay sa iyo at siguradong papasa ka. Maraming salamat sa panonood. Paalam mga minamahal na mag-aaral. Hanggang sa muli.